Gaano katagal pa ito, Attorney Vigor, bago po matapos yung investigasyon na ginagawa po ng LTFRB dito sa sinasabi ninyo na 21 TNC na pinadalhan nyo ng show cause order? Ang estimate po namin na DT Chacha, no, we have a hearing on May 14. After May 14, it would take us 2 to 3 weeks to complete our recommendation to the Secretary. So ang tansya namin either first or second week of June, tapos na po kami. At kapag napatunayan na talagang merong mga TNC na nag-onboard na mga or onboard lang ng onboard na mga drivers kahit wala pa pong pahintulot from LTFRB, is there a possibility na mabawian ng permiso itong mga kumpanyang ito? Itong mga platforms yes. ito? Opo, DT Chata, revocation is always on the table. On the table, pero hindi pa sigurado sa ngayon na yun ang maibibigay na parusa dito sa mga TNCs na ito. Ayokong i-prejudge DT Chacha, no, because the gravity of the offense may be different from each TNC. Okay. Pero yung pananagutan, solely with TNC talaga, wala pong lapses on the part of LTFRB dito? Ay, pati ho yan, tititingnan natin. As I said, yung sistema na pinairal dati, naabuso ho yan eh. So ang question dito, yung pag-aabusog yun, the monitor ba ng LTFRB yun or alam ba, under the permission or tacit approval ng LTFRB or other government agencies for that matter. No? So kasama po yan sa ating investigasyon. Meron na po tayong leads, no, na nakuha tungkol dyan. So we're pursuing that. Kasama po yan sa ating recommendation to the Secretary. Oo. Ilang pong tao ang iniimbestigahan natin ngayon sa LTFRB? If we have 21 TNC, para lang din alam nila na kayo po talaga patas dito, hindi lang solely sinisisi natin ito sa kanila. Oh, let me put this way. As early as last year, meron na po tayong tinanggal dahil po dyan. Okay. Ilan po itong taong ito? Head po yan ng isang division but I don't want to name him yet kasi undergoing yung kanyang investigation. Pero head po siya ng division na nagproproseso ng mga aplikasyon ng permit ng mga TNVS. Oo. So sa ngayon po kasi ang sinabi nyo kanina, hindi na kayo tumatanggap ng application mapa-online man or physical. Tama po? Opo, naka-hold mode na po yan. Oo. So itong tao na ito na inalis na sa LTFRB, ang assume natin ay even if alam niya na sobra na yung TNVS na bumabiyahe, inaalaw pa rin yung pagtanggap ng online application? Parang ganun po yung nangyari? Hindi po. It's more of yung sistemang ginawa at that time bred this kind of abuses. Siguro sa tagal po ng processing. Alam nyo, ang mga TNVS, mga may-ari po ng sasakyan, pag nag-apply, gusto nila tumakbo kaagad kasi may binabayaran sa bangko. Kung napakatagal ng proseso ng LTFRB sa pagbibigay ng permit dito sa mga tao to, whether they like it, kumakapit na po sa patalim kahit na alam nilang mali, para makatakbo na makapagbayad ng utang. So we are reviewing also the processes, the human delay in the delivery of services. Kaya nagkakaroon ka din itong klaseng sitwasyon, baka may mga ganung nangyari. Oo. Attorney, help us understand, what system are you actually pertaining to na may kaugnayan doon sa LTFRB personnel na inalis? Ito po yung nangyari as I explained, no, na ang TNC po, ang may-ari ng sasakyan pupunta muna sa TNC. Yung in-explain nyo kanina. Ang pupunta sa LTFRB. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.